Yung sa dyno naman, makikita mo dun yung stock na laman ng ECU, tapos pagkatapos yung remap. Kumbaga makikita yung difference. No, before and after, parang ganun. Kusa daw nag-a-adjust yung ECU kapag nag-install ka ng bagong pipe. Aftermarket or kalkal. Hindi kusa. Kung ano yung nakalagay dyan, yun na yun. Kaya kailangan mo talaga... Hindi siya yung nag-automatic. Sabi nila katagalan daw. Hindi. Ba't naman mag-reset? Yun yung nakalagay sa Honda. Kaya ka binabago mo eh. Kaya ka nagpaparoon. Yun yung remap na. Oo, yun yung remap. Bakit nagpa-backfire? Kasi ito nag-backfire din. Pagka ang motor kasi, di ba, Honda. Ito kasing Honda, kulang sa gas to. It means lean talaga to, yung stock niya. So, pagka naglagay ka ng tambucho o aftermarket na pipe, automatic, magkukulang ka sa gas. Lalo sa hangin. Puro hangin lang. Kaya nagbabackfire. Oo, kaya nagbabackfire. Kaya sobrang daming hangin na lalabas. Pero kulang yung binabato niyang gas. Okay. Sa mid, 14.8. Ito yung pinaka-open, 15.2. Oo. So what is up guys, Delcio TV here. Update video lang to tungkol sa PCX160 ko na inistallan ka ng aftermarket pipe, which is itong JVT5 V3. So sobrang daming nagtatanong kasi sa akin kung nagpa-remap pa ba ako. So unang-una sasabihin ko sa inyo guys, last year nagpa-remap na ako. Unang-unang remap ko is nakastock yung pipe ko, pero na-upgraded na yung panggilid ko. So ginawa ko rin ng vlog yung unang pag-remap dito, yung nakastock pipe pa ako. At pinag-usapan namin doon ni Sir Pau kung ano yung pagkakaiba ng stock ECU at racing ECU. So kung gusto nyo panoorin yun, nakikita nyo dyan sa screen yung thumbnail, tapos yung link nya nandyan sa description box. Tapos, gusto ko lang din i-mention sa inyo, kapag bagong labas yung motor nyo or all stock yung motor nyo, nakalimit lang yung ECU nya ng 8,500 RPM. Tapos, yung horsepower nya is hanggang 15.8 horsepower lang. So kapag nagpa-remap ka, pwede mong matanggal yung limit na yon at yun yung magiging paraan para mas lalong lumakas at gumanda yung takbo ng motor mo. So yun guys, makikita nyo sa screen yung benefits ng ECU remap at dyno tune. So gusto ko lang sabihin sa inyo yun kasi baka sabihin nyo okay lang kahit hindi na magpa-remap. Ang dami ko kasi napapanood sa Facebook or sa YouTube ng mga nasisiraan ng motor kasi nagpakabit sila ng aftermarket pipe tapos hindi sila nagpa-remap. Ayan, makikita nyo sa screen yung mga nakita ko ng video, yung mga nasiraan na PCX160 na nagpakabit ng aftermarket or nagpa-modified. Meron kasing narrowband sensor itong mga Honda unit katulad na lang itong PCX. Possible kasi na sa sobrang bilis lumabas ng kanyang burn gases, hindi niya na na-read lahat at too late na para i-correct pa ang buga ng gasolina. Pwede kasing sa idle, sa mid o sa high RPM nandoon nagka-problema ang buga ng kanyang gasolina. Kulang kayo na supply ng gasolina, mag-overheat kayo at ganito na nga ang mangyayari, loose compression talaga. Basta ipaparimap natin to after magawa. Sa mga nagbabalak magpakalkal ng pipe o magpalit ng open pipe, lalo na sa may mga narrowband sensor, make sure na iparimap nyo ito para makorek ang kanyang mga parameters. So yun guys, buti na lang talaga at nakita ko yung video na yun. Kaya naramdaman ko na kailangan ko talaga magpa-remap kasi naramdaman ko na nagba-backfire yung motor ko. Tapos parang nanglalata yung hatak niya. Binibirit ko. Mabilis siya pero hindi na katulad nung dati. Naisip ako magpa-remap sa ET Works and sa Caloocan 8 Ave. Corner siya ng 8 Ave at Rizal Avenue. Sobrang swerte ko nga guys dahil walang nakapila at walang nakaschedule nung time na yon, kaya naisang pa agad yung motor ko sa rampa. Isa din kasi ang ET Works sa pinakamura mag-remap dito sa Metro Manila. Isipin mo yun, sa halagang 2,000 pesos, naka-dyno tune ka na, meron ka pang ECU remap. So yun guys, nandito tayo sa ET Works dito sa may Caloocan. So galing tayong Bulacan, bumiyahe tayo ng Caloocan para dito sa ET Works. I-avail natin yung promo nila, 1999 ECU remap plus dyno tune. So ito pala dati sir, naka-remap na to dati sir. Pero ano pa lang yun sir, stock pa lang na pipe. Stock pipe. Tapos nung nagpakabit po kasi ako ng pipe, nanglata po talaga yung power niya eh. Parang kahit anong piga ako sir, kulang talaga yung power. Nakapanggilid ka ba? Opo, nakapanggilid na po. Tignan lang natin sa Okay. Lalabas din dito diba sir yung natin, horsepower. Tapos horsepower. First pa lang o yung dulo. Yung una pa lang. Una lalabas din.
Naka-remap na to. Ito kasi guys, ang stock na horsepower ng ating P6 is 15.8. Tapos ang ECU limit niya, yung RPM limit niya is 8,500. So ngayon, nakalimutan ko na kasi kung ano yung na-remap sa atin eh. So dito, ayan, makikita natin. Yung RPM dyno, tapos yung speed. At nag-top speed to ng 155 kilometers per hour. And makikita nyo sa screen yung picture. Nung nag-top speed ako ng 155, ang bola ko nun is 1519 yun. Ngayon, ginawa ko siyang straight 15. Pangalan niyo, sir? Marlon, boss. Marlon? Si Boss Marlon lang gagawa sa atin. Yan, ino-open ni sir yung pipe. Kasi nung pumunta ako dito, galing Bulacan, tinilose ko para dire-diretso biyahin natin, hindi na tayo mapaparang. JVT V3, adjustable. Yan ang kagandahan sa kanya. Pwede mo ma-adjust, pwede mo inahan, pwede mo lakasan. Remap mo nung una. Po, ito yun. Ito yung ano nun. Hindi pa natin ito nare-remap. Okay. So ito yung una kong remap guys. 16.5 na RPM to 17. Tapos yung 17.9 and spike lang yan. Ang titignan nyo dyan yung magkalapit. Yung kalapit. Tama. So i-explain ko lang na mabilisan guys. Itong nakikita nyong data, ito yung remap ko dati. Ito yung horsepower. Bali titignan mo dyan kung ano yung magkalapit at yun yung kukunin mong data. Bali sa tatlo, meron ka mapipiling dalawa at yung pangatlo na makikita mong masyadong malayo, yun yung tinatawag nating spike. Kumbaga yun yung hindi accurate. At kung ipagkukumpara natin sa standard horsepower, malaki na rin yung pinagkaiba niya. Props lang din kay Sir Pao ng Dipol Motors kasi kahit walang dyno tune, na-remap niya ng maayos yung motor ko. And pansin nyo guys, nag 120 tsaka 119 tayo. Kasi yung nakita yung vlog ko dati, nung nagpa-remap ako nung una, pumalo siya ng 155. Kasi ano siya guys, naka 1519 yung bola nun. Kaya nagkaroon siya ng dulo. Ito, ginawa kong straight 15. Kaya nawala yung dulo niya. Pero ang bilis niya mag-ramp up. Naka 120 agad siya. So ayan, si Sir Marlon, i-remap pa lang na ngayon. Hindi ko nabibidyoan kasi syempre, sekreto na nila yun. Kung paano sila nagre-remap. Kung paano... Wala. Hindi, wag na sir. Baka magkaanuhan pa. Gusto naman yun sa kanya-kanya na sila dyan. Dito guys, kahit pumayag si Sir Marlon na videohan ko yung pag-tune niya sa motor ko ay hindi na rin ako pumayag. Syempre bilang respeto na rin sa gawa niya at iwas bash na rin sa social media. Alam niyo naman sa social media kahit gaano ka pakagaling sa larangan na ginagawa mo, meron at meron talaga silang masasabi sa'yo. Hindi ko na iba-vlog. Tapos, abangan na lang natin mamaya. Sir Marlon, tanongin ko lang, kusa daw nag-a-adjust yung ECU kapag nag-install ka ng bagong pipe? Aftermarket or kalkal? Hindi kusa. Kung ano yung nakalagay dyan, yun na yun. Kaya kailangan mo talaga... Hindi siya yung nag-automatic. Sabi nila katagalan daw. Hindi. Hindi totoo. Bakit naman magre-reset? Yun yung nakalagay sa Honda. Kaya nga binabago mo eh. Kaya nga nagpaparoon. Yun yung remap. Oo, yun yung remap. Ang benefits ng remap ng ECU? Siyempre yung AFR matatama mo. Sa advantage din dun yung throttle response. Throttle response. Oo. Sa dyno naman, sir? Yung sa dyno naman, makikita mo dun yung stock na laman ng ECU. Tapos pagkatapos yung remap. Kumbaga makikita yung difference dito. No, before and after. Parang ganun. Bakit nagba-backfire? Kasi ito nag-backfire din. Pagka ang motor kasi, di ba, Honda. Ito kasing Honda, kulang sa gas to. It means lean talaga to, yung stock niya. So, pagka naglagay ka ng tambucho o aftermarket na pipe, automatic, magkukulang ka sa gas. Lalo nga sa puro hangin. hangin lang. Oo, puro hangin lang. Kaya nagba-backfire. Oo, kaya nagbabackfire. Kaya sobrang daming hangin na lalabas Pero na kulang yung bumabalik binabato iba. niyang gas. Okay. Kaya nagbabackfire. Salamat kay Sir Marlon. Dagdag ko lang din guys sa mga natanong ko kay Sir Marlon na hindi ko na-videohan. Pag binalik yung stock pipe, kailangan pa bang magpa-remap? Ang sabi ni Sir Marlon, kahit hindi ka na magpa-remap, basta stock pipe lang din yung ipapalit mo. Kung may baguhin naman ako sa panggilid, kahit ano pang palitan mo sa panggilid, hindi mo na kailangan ulit magpa-remap. Ano to sir, nakakabit sa ECU? Nakakonect? Parang naka-bluetooth? Oo, naka-bluetooth. Okay. Kasi mahirap mawakan yung laptop habang
RPM, EFA. 13.23. RPM, idle, Idle. 1.7. Sa mid, 14.8. Ito yung pinaka-open, 15.2. Oo. Motor core. Explain ko lang ulit ng mabilisan guys. Bale, ito na yung bagong data sa bagong remap. At lahat ng yan ay accurate na. Kung makikita nyo, naabot niya yung 17.9 horsepower. At sa accurate na pinakamababa ay yung full close. Pero ilalagay ko lang sa full close yung pipe ko pag alam kong dadaan ako sa mga lugar na medyo mahigpit. Nakakatawa nga dito sa dyno, makikita mo lahat ng data pati kung ilang beses trinay patakbuhin yung motor mo. Kung makikita nyo, wala ni 52 at 54. Dun kasi tinesting yung full close at yung mid. Kaya nasabi ko kanina na ito na yung accurate na data. Kung kayo ay may plano rin magpa-remap, kahit papano medyo alam nyo na basahin yung data sa dyno. So yun guys, natapos na ni Sir Marlon i-tune yung ating PCX 160. Tapos mamaya i-explain ko sa inyo yung mga makikita mo sa screen, yung mga data na nilalabas niya. So trinay namin siya lahat, full close, mid open, tsaka full open. So i-explain ko sa inyo isa-isa mamaya kung ano yung magiging difference niya. So yun guys, mamaya kita-kita tayo sa daan. So yun guys, natapos tayo dito sa E-Tech. Tapos ayun, okay na yung motor natin. Naka mid open lang yung ating pipe. Sir, ingat po. Thank you po. Woo! Ang sarap! So ayun guys, sa mga nagtatanong, ayan, nakapag-remap na ako ng motor ha. Wala na sana ulit magtatanong kung nagpa-remap pa ako. So mamaya i-explain ko sa bahay kung bakit kailangan magpa-remap ng motor kapag nagpapalit ka ng aftermarket pipe or ng kalkal. Oh my god, grabe yung nakita nyo guys yung arangkada niya, tuloy-tuloy. Sarap. Napansin ko kasi nun guys nung hindi ako nagpa-remap, talagang nanglata yung motor ko eh. Quezon City po tayo. Ayan, gusto ko lang i-shoutout yung ET Works. Sobrang na-explain nila sa akin kung para saan yung ECU, tsaka yung dyno. At talaga in-explain din nila sa akin yung bawat data na lumabas doon sa screen. So, bawat linya doon, sasabihin nila sa'yo kung para saan yun at kung talagang okay ba yun or hindi. So, ayun, gusto ko lang i-shoutout din yung gumawa ng motor ko, yung nag-tune up. Ayan, si Sir Marlon. Ayan, shoutout sa'yo, Sir. Maraming salamat po. Sobrang dami kong natutunan sa mga sinabi nyo sa akin and nasagot nyo lahat ng mga tanong ng mga viewers ko. Sobrang napaka-accommodating ng mga staffs nyo po. And yung mismong mga owners, tsaka doon sa cashier, sobrang mabait nyo. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, sa mga magtatanong kung magkano yung remap doon sa ET Works, ang remap doon, naka-promo sila guys, is 1,999. Ayan, 2,000 na lang guys. Sobrang sulit na siya kahit hindi ka naka-aftermarket pipe. Gusto mo tanggalin yung limit ng motor mo, pwede po sa kanila yon. So, isa-soundcheck natin tong PCX 160 natin na naka-JBT pipe tapos naka-remap na para talaga sa kanya. So yun guys, hanggang dito ko na tatapos yung video. Maraming salamat sa lahat ng tumapos. Sana maraming kayo natutunan. Desi TV out.